King of blood control. Eto na. Siguro hindi nyo pa ito alam mga kababayan. Hindi pa ito binalita siguro sa TV, no? O, ang binalita lang sa TV, yung congresswoman ng Samar, yung sumasayaw doon sa Kuratsa. Ito, I will tell you frankly, mga kababayan. Sa totoo lang po tayo, para hindi tayo bias. Yung ginawa po ni congresswoman ng Samar, yung sumasayaw na hinahagisan ng pera, it's a part of tradition. Kuratsa po yun. Once na ang folk dance na kuratsa ay sa tradition dance po yan, no? Ng mga luma. Hindi, gobernador ba? O Governor Tan? Or congresswoman? Governor, sorry. No, correct me. So, Governor Tan. Yung pagsayaw po niya na maraming perang hinahagis, it's part of culture po yon. So, wala pong korupsyon na naganap doon. Kultura po talaga yan. Once na kuratsa, meron pa nga sumasayaw sa bangko na may ilaw sa ulo, di ba? O minsan may sumasayaw, may baso na tubig sa ulo. O yung sa kuratsa naman ni Governor Tan, no, hindi po siya binabash dito. Gusto ko lang pong i-explain para po sa ating lahat. Hindi po porket nakita nyo po na hinahagisan siya ng pera ay korupsyon po 'yon. Hindi po ganon. Party po ng kultura 'yon. Traditional dance po ng Waray ang kuratsa na hinahagisan po ng pera. So, yun lang po mga kababayan. Ito yung sunod. Speaking, mga kababayan, yung mga bilyon-bilyon na nawawala. Si Bongo nadulas. Meron na daw pondo, pera sa flood control ni Digong, hindi daw kailangan masayang. Ang problema sa binalita ng Bilyonaryo News, yung mga flood control sa Davao Region, yung iba delay, yung iba hindi nagawa. So, sunod, mga kababayan. Speaking of flood control, ano nga ba yan, Ken? Dito tayo sa bandang Bulacan. Kung naalala ninyo, mga kababayan, si PBBM pumunta ng Bulacan at nakikita niya, wala pong proyekto. Wala maskin isang haligi doon, pero 55 million po yun. Nawala. Nag-send ako 50 back grid. Oy, Juju Balls, maraming salamat po sa yung palipad. Thank you so much po, Sir Juju Balls. So ito yung sunod, mga kababayan. Ano nga ba ito? Hindi pa ata ito nabalita sa TV. Wala pa to sa TV. Correct me if I'm wrong, Kung nasa TV na ito, thank you. Kung wala pa, magugulat po kayo. Ito. Ano nga ba yan, Ken? Yung sunod mong sasabihin. Ito na. Alam nyo ba, mga kababayan, meron akong basahin. Hindi ko siya binabash, isi-share ko lang sa inyo. Bakit? Ito po. According sa Politico Post, Politico News, sa kanilang page. Wait lang, naglo-loading lang mga kababayan. According dito sa Politico page, mga kababayan, wait lang. Ay, ang galing naman ito. Ito na. Bubuksan ko lang Politico page. Ito na, mga kababayan. CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Paki-comment, mga kababayan, kung saan po ito si Congressman CWS Edwin Guardiola. Saan po ito? Bulacan po ba ito? Correct me if I'm wrong. Kasi according dito sa Politico Post, Politico Post nila, may chick badge. So ito po, CWS Party List Representative Edwin Guardiola has come under fresh scrutiny after netizen discovered a document linking him to a multi-million-dollar mansion in Newport Coast, California. Taga saan po ba ito? Si Edwin Guardiola. Taga Batangas yan, Ken. Batangas po ba ito? Ito po siya, mga kababayan. Hindi pa yata ito binalita sa TV. Binalita na po ba? Batangas. Actually, sa Batangas po, mga kababayan, isa din po sa pinuna, na ang mga flood control palpak din. Basahin ko lang po mula ito sa Politico Post. Ayan, Politico. According dito, nakasaad, mga kababayan, may question mark. Nagtatanong po ang nagpost. Katas ng kontrata? Tanong ko lang. Katas ng kontrata? Sabi dito sa Politico Post.
CWS Representative Edwin Guardiola tag as owner of 576 million pesos California mansion. Ito ang sabi sa Billionaire News, baka ibabalita yan. Construction Workers Solidarity, CSW Party List Edwin Guardiola is making waves online and not the kind he wants. Netizen have dug up record of what appears to be his sprawling $10.3 million mansion in Newport Coast, California. Kaya nagtanong ang nagpost, katas ng kontrata ba yan? $500 million mansion in Newport, California. Pagmamay-ari daw ni Congressman Edwin Guardiola, ito, 10.3 million mansion in Newport Coast, California. The property listed under Guardiola Teroso Edwin Luling and Guardiola Judy Silva has reportedly been in the congressman name since 2011. Based on the real estate data, the property is priced at roughly $10.369,102 million or around 576.8 million pesos or about 1,150 US dollars per square foot and this currently listed for sale. The discovery of Guardiola's rumored mansion comes on the heels of another scandal tied to his name. Earlier this month, President Ferdinand Marcos Jr. exposed a 400 million flood control project, Baliwag, Bulacan, supposedly found by CWS and then Mayor Ferdinand Estrella. The project, however, turned out to be a ghost project with no actual construction undertaken despite Department of Public Works and Highway, DPWH record tagging as completed. So, kompleto daw sa DPWH. Pero, walang nakalagay na building doon or simento man lang. Sir Jesus Beltran, may galab shoutout po. Kita ninyo mga kababayan, CWS Representative Edwin Guardiola tag as owner of 576 million California mansion. Nako, at kamakailan lang mga kababayan, sabi nga ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang 400 million flood control project in Baliwag, Bulacan supposedly founded by CWS and then Mayor Ferdinand Estrella. The project, however, turned out to be a ghost project. Diba, ma-midnight? Diba? Kita nyo yan? Di po, ba? Kaya ano sabi ni PBBM mga kababayan? Anong sabi ni Marcos? Pananagutin ko ang nasa likod at sangkot. Anomalya at katiwalian sa pamahalaan. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang talumpati kasabay ng paggunita sa Araw ng Mga Bayani na ginanap kanina sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Giit ng Pangulo, ilalabas niya ang buo at pawang katotohanan sa likod ng banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay sa gitna ng investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control project sa bansa. Sa nakalipas na mga araw, nag-ikot si Pangulong Marcos sa iba't ibang lugar upang inspeksyonin ang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan pagtuunan rin ng pansin ng pamahalaan ang paglaban sa mga umaabuso sa kapangyarihan at mga tiwali na may malaking epekto sa lipunan. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan natin tutukan upang maalagaan ang ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ng banta ng katiwalian at pang-aabuso. Diba? Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa or yung sa Armed Forces of the Philippines, no? Yung mga sandatahang lakas, mga helicopters, mga tangkidigera, mga fire ship, fighter jet. Hindi lang ganon. Pati din ang katiwalian sa ating kaban ng bayan. Nako po. Mangyayarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang sa lapi Ma'am Susan, hello po, Vergara. Kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Very good. Kaya't hindi natin dapat ipagwalang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat
kundi paulit-ulit. Kung paulit-ulit, ito'y pinapalampas natin. Unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Ayon sa Pangulo, hindi magiging madali ang laban na ito na panindigan ng tama. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa Tama! na maging mas mapanuri sa mga mali, Tama! na isiwalat ang panloloko Wag nang at iboto. panindigan ang alam nating tama Ipakulong! kahit hindi ito madali. Bitayin! Patayin na rin para walang pamarisan. Ayan. Kita ninyo, mga kababayan? Grabe, grabe. Sana all. Naghirap ang Pilipino pero ang yaman ng mga politiko. Sana all. Kaming Pilipino. Need namin magtrabaho kahit ang lalim ng baha. Kaming mga Pilipino, need naming magbayad ng tax kahit walang trabaho. Pero yung mga politiko, may mga bahay sa California, may mga mansions sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Grabe, grabe talaga. Sana all politician. Alam nyo, kapag ako may anak, actually may anak naman talaga ako. Nandun nga lang sa nanay. Kapag nagtanong ako sa anak ko, anak, anong gusto mo paglaki? Mangingialam na talaga ako. Kasi ako, sabi ko nga, kapag ako may anak, hindi ko papakialaman kung anong gusto niya paglaki. Ako gusto ko, ang anak ko, kontraktor. Kontraktor ang gusto ko. Bakit? Billions? Bakit ka bumibili ng car? Kasi may payong siya. Bakit mo binili itong kotse? Kasi pwede mong lagyan ng bote ng wine. Yan lang ang rason mo. Anong rason mo? Ba't bumili ka ng kotse na Rolls Royce? Kasi may payong sa gilid. Hindi ko nga ginamit yung payong eh. Bakit? Kasi mahal siya. Bakit mo binili itong ganitong kotse? Kasi nga pwede kang magpatong ng wine, hindi siya natutumba, hindi siya umaalog. Bentley yun o yung Rolls Royce may payong. Bakit mo siya binili? Kasi may hugis cobra. Bakit mo siya binili? Kasi may kabayo kulay pula. Bakit mo siya binili? Kasi kasya kami buong pamilya Ngayon mga kababayan sa mga kontraktor na bilyon-bilyon ang natanggap ninyo dyan sa flood control project na yan or sa project ng government, meron kayong mga luxury bags, meron kayong mga jewelries, meron kayong mga sports car, meron kayong mansion. Hindi nyo ba lubos na isip na kada pikit ninyo sa higaan na mamahalin, may mga humihiyaw na kaluluwa ng mga Pilipinong nagdudusa sa kahirapan? Kayong mga kontraktor or kontratista na nagbulsa ng pera ng Pilipino mula sa tax namin. Nasisikmura nyo ba na sasakay kayo ng mga private plane? Magbibitbit kayo ng mga Birkin bag? Magdadala kayo ng mga Louis Vuitton, Chanel, Prada, Balenciaga, Gucci, Louis V, at whatsoever luxury items? Habang may sumisigaw na Pilipinong bata, help, help, nalunod ako. Nasisikmura nyo ba kumakain kayo ng steak na tag 800 per order? Na instead of kanin, mashed potato ang partner? Samantalang ang daming Pilipinong nahihirapan, hindi makapasok sa trabaho at isang kain lang sa isang araw. Pero nagbayad ng tax, ninakaw nyo lang? Hindi ba kayo nahiya? Di ba? Naka-private plane kayo. Naka-Bentley, naka-Rolls Royce, naka-Ferrari, naka-Mustang kayo na sasakyan, putang ina nyo. Samantalang kaming Pilipino, ultimo tubig binabayaran ng mga hayop kayo. Daig nyo pa'y nagparenta ng apartment na mga tenant ang nagbabayad ng kuryente at tubig ninyo. Pilipino ang gumagastos para yumaman kay mga hayop kayo. Nakakatulog pa ba kayo? Diba? At itong mga kontraktor na titigilan nyo yung kakabigay ninyo sa mga senador Kaya kayo nagkakaroon ng project tapos na yung termino ng unang presidente kasi mga senador na nandyan, pinupunduhan ninyo para pag nanalo si senador, kayo yung kukunin. Mga boyset kayo. Di ba? Ito sunod, mga kababayan.